Dear DJ Cory, bisan ano pa kanamit sang feeling. Kinahanglan mo gid i-let go. Itago lang ako sa ngalan nga Summer, 25 years old, and I'm currently working at a private company. Year 2020, nag-start ako work sa isa ka company kasagsagan sa pandemic, kag isa ako sa mga nadulaan sang trabaho that time tungod sa ila last in, first out policy. So nag-apply ako sa iban nga company and thank God na baton ako dayon. For almost a year, dako nga pabor sa ako nang magstay in that time because aside sa libre ang tanan, makasave ako para sa kaugalingon ko kag makasupport pa ako sa financial needs ko kag sang family ko. I'm so blessed that time to have a job tungod pandemic sadto, pero sunod-sunod man ang problema sa family ko. Gani mas ginpili ko magtrabaho bisan masakit kag mabudlay sa part ko. Sa work, I met a man nga itago ta sa ngalan nga Roger. We became friends and eventually nangin lovers. Mahambal ko nga na in love ako sa iya kay tanan ginahimo ko bisan bawal. Like bawal magsulod sa room nila. So ang ginahimo ko para makaupod lang siya, nagaala ninja ako para sa iya. Karami isang feeling nga makahimo ka sang isa ka bagay nga bawal tapos hindi ka madakpan. Ang feeling bala nga successful ang mission ko nga makaupod siya despite the odds. Naglabot sang 6 months ang relationship namon. We were so sweet kag naga-enjoy pareho sa company sang isa kag isa. Naglawig kami sang amo na kadugay tungod mahatag ko sa iya ang bagay nga kinahanglan niya samtang naka-stay in kami. Abi ko, tanan nga nagapatunga sa amon is matuod-tuod pero hindi gali. Tungod nagabot ang time nga nagbag-o siya. Nagumpisa ini isang nag-leave ako. I confronted him, hambal niya torn siya ko no, kagusto niya anay mag-focus sa kaugalingon niya this time. Tungod palangga ko, kag naintindihan ko siya, I decided to let him go bisan masakit sa akon nga part. Tungod sa sobra ako nasakitan sa desisyon nga ato, I felt so empty and pathetic nga even sa trabaho, sabaw ako kag halos tanan nga ginahimo ko is sala. Naakig sa ako ng boss ko kag workmates ko. Wala ko gina-consider ang mga masakit na lang ginhambal tungod I'm still in pain. They won't understand me. That's why gina-keep ko na lang ang tanan sa self ko. Bisan amo tong natabo, nag-work man ako gihapon. Nag-work ako bisan sa adlaw-adlaw nga ginhimo sang Dios makita ko ang ex ko. Okay lang? Nag-focus na lang ako sa motto nga work is life and boyfriend is just a bonus. Sa tubang sa iban, okay ako pero deep inside nasakitan gid ako. Days passed by, nabalitaan ko na lang may bago na siya nga ginapangaluyagan. Na-hurt gid ko katama so I confronted him. Yes, kamango sa akon sa part nga to, di ba? I tried to win him back pero hindi ako nangin madinalagon. I decided to move on with my life. Medyo okay na ko that time. Nasakitan lang gid ko tungod kadali lang siya para islan ako. I was shocked and surprised. This is where my secret comes in. My longtime boyfriend or my longtime friend, my longtime friend ako nga I considered my best friend. Siya si Nell. Siyang nagpatigayon sa akon sa trabaho. Balaan niya ang tanan sa past ko, pati ang love story namon ni Roger. Even gani ang first time namon sa pag-make love. Siya pa ang amon nga tulay. Amo na siya ka-supportive sa love story namon. Pero nagbago ang tanan tungod umpisa sang nag-break kami ni Roger, si Nell nang savior ko kag shoulder to cry on. Sa tanan nga mga stormy days ko, ara siya para sa akon to comfort me every single day. Nell is kind, hindi siya mo nakagwapo pero maalam kag madiskarte sa pangabuhi. He became a dad at the age of 19. Medyo malaslang siya sa partner niya kay permi lang sila wala nagaintindihan ay. Pero sa pagkatatay, mahambal ko nga the best si Nell. Nangin kami ni Nell for almost 3 months. Palangga niya gid ako katama, kagin palangga ako man siya. Conflict ang schedule namon gani siya perming nagahimo sang way para makaupod lang ako. Ako naman para makabawi sa iya bisan kaagahon na nagabangon ako para makaupod lang siya bisan 1 hour or 45 minutes lang. Si Nell ang mahambal ko nga pinasahi sa tanan nga nangin karelasyon ko.
Taas ang respeto ko sa iya, gani samtang nagadugay, nagadalo ang pagpalanggaanay namon. Samtang kami pasadto, I was suffering from anxiety and depression. I can't sleep, kag permila masakit ang tangkugo ko. Kag permila ako nagahibi nga wala sang rason. And he was always there for me. Year 2022, I decided to leave the company for my mental health. Bisan mabudlay sa ako nga bayaan si Nel ginhimo ko. Hindi tungod sa selfish ako, kundi amo nang gusto ni Nel, ang malayo ako sa stress. Tungod adlaw-adlaw, makita niya ako nga hindi ako okay. Bisan masakit kung mabugat sa buot ko, nag-resign ako. Palangga ko siya katama pero sala nang ginahimo namon. Kag nahadlok ako nga bisan ano kapalangga namon ang isa kag isa, hindi niya ako kaya ipakigbato. Tungod, nagbalikanay sila sang wife niya. Nagdako ako nga religious kag may kahadlok sa Dios kag nagapati ako sa golden rule. Gani gin pa ka maayo ko nga tadlungon ang bagay nga nabalaan ko nga sala. I decided to live my life in the outside world, layo kay Nel. Kag Nel, kun malantaw mo man ini, gusto ko mabalaan mo nga ginpalangga na kasang sobra. Tani, malipayon ka sa pamilya mo nga ginbuo mo liwat. Palangga ta ka gani nahimo ko nga bayaan ka tungod pareho sang ginhambal mo sa akon nga hindi mo gusto maagyan sang bata mo ang mangin broken family. Amo man ang hindi ko gusto nga matabo sa iya. Gani bisan masakit para sa akon, nahimo ko nga itugyan ka sa intsakto. Ang promise mo sa akon nga kung successful ka na, kag bisan may kaugalingon na ako nga pamilya, pangitaon mo ako. Hasta subong, wala ko na nalipatan. I just pray nga tani mangin okay ka mo permi sa asawa mo, kag happy ka subong. Maghalong ka permi. Palangga ko. Asa na rin na lang ako. Madamo nga salamat. Love, Summer.